Jesus proposed another parable to the crowds, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat, and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, 'Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from?' He answered, 'An enemy has done this.' His slaves said to him, 'Do you want us to go and pull them up?' He replied, 'No, if you pull up the weeds you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest, then at harvest time I will say to the harvesters, First collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn.'" Bakit hinahayaan ng Diyos na ang masama ay patuloy na mabuhay? Unang-una, hindi pwedeng panghimasukan ng Diyos ang kalayaan ng tao. Wala bang kapangyarihan ng Diyos na huwag gawin ang isang bagay na masama? Pwedeng meron, pero bahagi ng paglikha sa atin ng Diyos ang pangakong hindi niya panghihimasukan ang kalayaan ng sinuman. Pag pinakilaman ng Diyos ang kalayaan ng sinuman, hindi na pwedeng panagutin ang may sala. Sa huli, tatandaan natin, uhusgahan tayo ng Diyos ayon sa kalayaan. Pag pinakilaman ng Diyos ang kalayaan ng iba, may mga madadamay. Alam natin lahat na ang bawat kabutihan ay may pagpapala. At alam din natin ang bawat kasalanan ay may kaparusahan. Hindi kailangan ng talino para malaman yan. Hindi ba sapat ang katalinuhan na pinagkaloob ng Diyos para malaman mo na ang ginagawa mo ay mali? Mahirap bang isipin yun? Huwag tayong magpabaya. Sa huli, katulad ng ating narinig sa Ebanghelyo, ibubukod ang gumagawa ng mabuti at susunugin ang mga gumagawa ng kasalanan. Kahit gaano kalusog ang tao, hindi niya alam kung hanggang kailan siya mabubuhay. Sa huli, meron pa ding panghuhusga sapagkat ang Diyos ay makatarungan. Pag hinayaan, hindi ibig sabihin tama. Binibigyan ka lang ng pagkakataon ng Diyos na baguhin ang iyong pagkakamali. Sa huli, pinaghihiwalay ang gumagawa ng tama at gumagawa ng masama. At sa huli, doon palagi ang pagsisisi.